Ano-ano nga ba ang mga milagro behind the story of Our Lady of Guadalupe? Gusto ko rin pala magpasalamat sa mga taong bumili at sumuporta at nagpadala ng picture ng ating mga Katoliko Ako merchandise. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. And today, I will discuss about the Our Lady of Guadalupe. I'm sure kung isa kang Katoliko, kilala mo at alam mo ang Our Lady of Guadalupe. 'Di ba? Yung picture na yan na parang painting, 'di ba? Parang ganda-ganda ng pagkapinta sa Our Lady of Guadalupe. And kaka-celebrate lang din natin ng Feast Day of Our Lady of Guadalupe. And in fact, ang dami ng miracles na natala about dito sa picture na yan about Our Lady of Guadalupe. Merong isang bata na gumaling nung nagkinumutan siya ng tilma, 'di ba, nung tela ng Our Lady of Guadalupe, parang yung replicated image ng Our Lady of Guadalupe. And miraculously ay talagang gumaling itong batang to. And my question today is this: alam mo ba talaga ang story behind that picture ng Our Lady of Guadalupe? Alam mo ba yun nangyari? Bakit merong ganyang picture ng Our Lady of Guadalupe? Okay, so yun yung didiscuss natin ngayon. And today meron akong reference na galing sa Vatican about sa Our Lady of Guadalupe. Tuwing December 12 ay nagsa-celebrate tayo ng Feast Day of Our Lady of Guadalupe. Hihimayin natin ano nga ba yung story behind this apparition na to ng Our Lady of Guadalupe. Paano nga ba nabuo yung image na yan ng Our Lady of Guadalupe? Alam nyo ba that Our Lady of Guadalupe first introduced herself as the Mother of God and the Mother of all humanity when she appeared on the hill of Tepeyac in Mexico in year 1531. So grabe, so almost hundreds upon hundreds of years na itong Our Lady of Guadalupe na to. Sobrang tagal na pala talaga nito. Sa story na to is nagpakita si Mama Mary sa pangalang si Juan Diego. Okay, nagpakita siya kay Juan Diego at si Juan Diego, he saw a glowing figure on the hill. After nung pinakilala ni Mama Mary kung sino siya, so si Mama Mary humiling siya na i-build daw ni Juan Diego yung shrine kung saan siya nagpakita dun sa hill na yon. And then, in order for her to show and share her love and compassion with all those who believe, ang ginawa ni Juan Diego, sobrang syempre nagulat siya, sobrang excited siya na ibalita itong good news na to. Ang ginawa niya,
pumunta siya kay Juan de Zumárraga, Archbishop siya of what is now Mexico City. Si Bishop Zumárraga ay hindi naniwala kay Juan Diego. Sadly, hindi siya naniwala at talagang dinisregard niya at ni-reject niya yung sinabi ni Juan Diego. Hindi niya pinaniwalaan. He was so skeptic about it. Sinabi niya kay Juan Diego, sabi ni Bishop Zumárraga na magbigay siya ng proof or sign or any sign na talaga nagpakita sa kanya si Mama Mary. So, humingi ng proof tong bishop na to. Ang ginawa ni Juan Diego ay bumalik siya ulit dun sa hill na yun kung saan niya na-encounter si Mama Mary. And then, nakita niya ulit si Mama Mary nung time na yun. And then, the virgin told him to climb to the top of the hill and pick some flowers to present to the archbishop. At ito ang milagro nung panahon na yun. Alam niyo ano yun? Nung panahon na yun, nung nagpakita sa kanya si Mama Mary at sinabi ni Mama Mary na kumuha siya ng mga flower. That time, alam niyo yung season, it was winter. Winter. And tuwing winter, walang mga flowers dapat nung panahon that are blooming. Wala, kasi winter eh. Taglamig. Diba? And then Juan Diego found an abundance of flowers of a type he had never seen before. Sobrang nagulat siya. The virgin bundled the flowers into one's cloak, yung parang tela. Nilagay lahat yun ni Mama Mary dun sa cloak ni Juan Diego. It was known as tilma. And then, when Juan Diego presented the tilma of exotic flowers to Zumárraga, to Bishop Zumárraga, the flowers fell out and he recognized them as Castilian roses, which are not found in Mexico. Diba? Grabe. And then, what was even more significant, however, was that the tilma had been miraculously imprinted with a colorful image of the Virgin Mary herself. Yung picture na yan, nakilala ngayon na Our Lady of Guadalupe. Yung tilma na pinagbalutan ng flowers na yun, suddenly, biglang nag-appear yung picture ni Mama Mary. This actual tilma preserved since that date and showing the familiar image of the Virgin Mary with her head bowed down and hands together in prayer and represents the Virgin of Guadalupe. And it remains perhaps the most sacred object in all Mexico. And then, ito pa sabi dito, the story is best known from a manuscript written in the Aztecs' native language. And it was written sometime after 1556. And over 20 million people are already visited the Basilica of Our Lady of Guadalupe each year. Na kung saan nakalagay itong basilica nito, yung sinasabi ni Mama Mary na hill, dun siya nakatayo. Humiling si Mama Mary na magtayo ng shrine dun sa same spot kung saan siya nagpakita. And now, at nakatayo nito sa Mexico ngayon, which is known as the Basilica of Our Lady of Guadalupe. And in 1990, Pope St. John Paul II visited Mexico and he beatified Juan Diego 10 years later in the year 2000 and he was declared a saint. So yun yung naging story behind that image of Our Lady of Guadalupe. And today, meron din akong gustong i-share sa'yo na ano tong 4 miraculous facts about the image of Our Lady of Guadalupe. Sa mga skeptic dyan na sinasabi, ay naku, baka pinainting lang yan ni Juan Diego, baka gawa-gawa niya lang yan, baka may nagpaint lang yan, tapos pumunta sa bishop, pinakita, di ba? Or nilagyan ng flowers. Tayo kasi mga tao, to see is to believe, or kailangan natin ng proof or any scientific proof na magpapatunay na legit ba yung image na yan. Baka gawa-gawa lang yan. Okay, number 1, it has some extraordinary qualities. Despite being made from cactus fiber, yung tilma, alam nyo ba na itong cactus fiber na to, yung tilma na kung saan nakapaint yung Our Lady of Guadalupe, known for its very poor quality. So, hindi maganda na
lagay ng image doon or mag-paint ng kung ano. But the image of Our Lady is still preserved and intact. Malinaw pa rin, na parang bago pa rin talaga siya. And number 2, it's not just a painting. Because even though the image has been replicated many times, the original one never seems to fade, while its duplicate have deteriorated over a short time. Okay, so ibig sabihin yung mga nag-duplicate ng image Our Lady of Guadalupe ay mga nag-fade na, pumangit na. Pero yung original image is still intact up to this day. So number 3, the tilma has human characteristics. Grabe. That the fabric has a constant temperature between 36.6 and 37 degrees Celsius. Wow! Diba? Which is a living person's temperature in addition to other astonishing features of this image. That image is a living image. Ito pa, number 4, it appears to be indestructible. 2 different events have threatened the image over the years. On one occasion, it was a planted bomb that failed to destroy it. Siyempre, ang demon, ang devil, ay talagang gagawa yan ng paraan para masira yung image na yan. And siyempre, tungkol pa yan kay Mama Mary. Ang demon, ayaw niya talaga kay Mama Mary because he was so humbled. Na-humble siya kay Mama Mary. Na tinaas ng Diyos si Mama Mary. Samantalang siya because of the pride of the devil, di ba? Pinatalsik siya sa langit. So, kaya sobrang hate niya si Mama Mary. And the demon was really terrified about Mama Mary. Talagang threat yan sa kanya. Pinahiya siya ni Mama Mary. At yun naman yung pinangako sa Bible, di ba? Na si Mama Mary ang magka-crush sa head of the serpent. Kasi nga, siya yung magpapanganak kay Jesus. Siya yung gagamitin ni Lord para dumating yung Messiah dito sa mundo. At gusto ko rin i-share sa inyo na itong Our Lady of Guadalupe, meron ding study dito na ginawa. Walang any sign of painted brush dito sa image na to. Okay, so ang galing, di ba? Talagang hindi siya pininta. This image was really made by Mama Mary. It's a miracle, di ba? Kasi kung iniisip nyo na parang, ay, baka may magaling na pintor lang na nag-paint niyan. Pero sabi nga sa study na walang any sign ng touch of brush on the image. And madagdag ko na rin na meron ding isang ophthalmologist, actually dalawa silang ophthalmologist na chinek nila yung mata ni Mama Mary dyan. At nakita nila dun sa cornea ni Mama Mary na merong image of a man. Yung image na nakita nila doon sa mata ni Mama Mary, sa cornea ni Mama Mary, ay figure ng isang lalaki at nalaman nila na ito nga yung mukha ni Juan Diego. So imagine that. Parang ang hirap gawin nun. Okay? Kung pininta tong image na to, kaya mo bang i-paint pati ganun ka-detailed na itsura ng lalaki sa cornea ni Mama Mary? Wala pang any device na makakagawa nun. And any brush or sino pang painter ang pwedeng makagawa nun. Itong Our Lady of Guadalupe is a gift of God. Sinasabi sa atin sa mundo that through this image of Our Lady of Guadalupe that Mama Mary is always praying for us. That she loves us so much that Mama Mary adopted us as her children. Diba? Talagang inampon na tayo ni Mama Mary sa kanyang puso. We are the sibling of Christ. Marami na rin natala din talaga sa Mexico at iba't ibang parte ng mundo dito sa devotion nila sa Our Lady of Guadalupe. That's why itong Our Lady of Guadalupe spread all over the world. Kung hindi ba to sa Diyos, diba? Sa tingin nyo ba ay magtatagal to hanggang ngayon? Kung hindi ba to sa Diyos, sa tingin nyo ba na yung image na yan baka wasak na, sira na. Dahil ilang beses na pala na tinangka na sirain tong image na to. Dahil galing to sa Diyos. Sabi nga sa Bible,
If God is for us, who can be against us? And we are so blessed na binigay sa atin ni Lord ang Our Lady of Guadalupe. Always ask for the intercession of Mama Mary. Lagi kang magpadasal sa Kanya because Mama Mary is real and she is alive and she is with us, praying for us. At dinadala niya tayo palagi papunta sa anak niya. Hindi niya inaagaw ang role ni Jesus, ha? Okay, take note, hindi niya ginagawa yun. At never niyang gagawin yun. Dahil ang isang totoong legit na apparition at private revelation na katulad ng Our Lady of Guadalupe, paano mo malalaman na legit na private revelation to? Kung dinadala ka niya kay Jesus at hindi niya kinukuha yung role ng pagiging Diyos. And today, gusto ko rin i-share sa inyo, paano mo ba malalaman kung ang isang private revelation, katulad ng Our Lady of Guadalupe, kasi kung di mo alam ang private revelation, ang tawag dito is private revelation, na yung pagpapakita ni Mama Mary, di ba, sa iba't ibang parte ng mundo, katulad ng Fatima, private revelation din tawag doon. Kaya private revelation kasi nagpapakita sa isang tao, di ba, katulad ni Juan Diego. Sobrang careful pagdating sa mga ganitong private revelation at talagang pinag-aaralan ito. At talagang dumadaan to sa masusing pag-iimbestiga at pag-aaral. Paano mo nga ba malalaman kung ang isang apparition ay legit? Kung ang isang private revelation ay totoo at galing ba to talaga sa Diyos? Meron akong gustong i-share sa inyo na shinare din sa akin ni Father Nonetsi Legaspi. Actually, isa siyang exorcist priest. Okay? Pero bago raw siya naging exorcist priest, ay inassign siya ni Cardinal Sin noon sa, I forgot kung anong tawag doon sa ministry na yun. Pero sila daw yung nag-iimbestiga sa mga phenomenal event. Kung totoo ba to, kung peki ba to, or galing ba to talaga sa Diyos. And one of it is, tinitignan nila is yung mga private revelation na katulad ng Our Lady of Guadalupe. So, yun, i-share ko sa inyo ngayon yung pinahagi sa akin ni Father Nonetsi Legaspi. Okay, so watch this video. Di ba nabanggit mo na before ka maging exorcist, parang nag-investigate kayo ng mga phenomenon na nangyayari. Particularly sa mga private revelation yan, no? Private revelations, yes, ako. Yes. Curious lang ako, Father. Yung, kasama ka ba doon sa nag-imbestiga kay Judiel Nieva? Alam mo, nung dumating ako, that was I think 1994, no? Naglabas na, yung aking predecessor, si Monsignor Raniada, nandito din sa Diocese ng Novaliches. Nakapaglabas na siya ng ang tawag diyang verdict, no? Na wala itong supernatural source. Kasi it turned out na yung mga messages niya, hindi pa yata uso gaano internet nun eh. Ang hirap pagkakaroon ng mga messages niya kasi English, minsan broken English. Tapos, na-discover nila na itong mga messages na ito, kinopya from different dictionaries. Pinapalitan lang ng Philippines o yung lugar, halimbawa sa Ireland, English yung message doon, nakabisa. Tapos yun ang sinasabi sa kanya ni Mama Mary. Pero, instead na Ireland, papalitan ng Philippines. Ireland to nasa Ireland nangyari. O hindi kaya nangyari sa Italy, papalitan lang ng Philippines or Agoo. Amira, so na-discover nila na ganito ba? Nangongopya ba si Mary sa sarili niya? Inuulit lang niya yung kanyang messages? At saka in the first place, hindi siya makikipag-usap ng English sa Pilipino. Unless talagang English speaker ka, di ba? Kung ayan ang first language mo. Ayan. Pero mga English yung apparition messages sa Agoo. Kaya obvious yun, hindi yung supernatural source. Baka natural, worse, preternatural. Hindi ba nagmas pa doon si Cardinal Sin? Ay, hindi ko maalala. Talaga? Hindi ko ma-recall.
Oo. Pero, again, Parang no? na may nabasa mas din siya doon. Parang ang dami, yung parang naniniwala nga talaga. Oo nga eh. Ito yung sa Agoo, di ba? Sa KGBL. Zamboanga. Oo. Yung naging At, transgender na ngayon. oo. Hindi siya Zamboanga. Hindi ko lang kung nasa na siya. Pero nasa Agoo, La Union. La Union. Oo. Oo. Oo nga eh. So, again, no? Meron pang mga ilan na talaga, no? Ang mahalaga lang, obedience no, sa church. Even if we sometimes disagree with the church, siguro sa kanilang pag-discern kung ito ba ay supernatural or not. No? Ang mahalaga, ang hinahanap ni Lord, yung obedience natin. Kasi kung hindi ka obedient, nothing is possible. If you do not listen from the heart, love is not possible. The first condition of real, genuine love kasi is listening. A listening heart. Pag hindi ka marunong makinig sa simbahan, huwag mo sabihin love mo ang Diyos, love mo si Mama Mary, hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. No? Mahalaga yan, Adrian. Mahalaga na ma-realize ng ating viewers and readers, the first condition of genuine loving is listening. Listening. Kasi, alam mo, nung nagpakita nung magbagong anyo si Jesus sa Mount Tabor, kasama niya si Moses at si Elijah, di ba, anong nangyari sa kanya? Kinausap ng Diyos Ama si Peter, James, and John. Di ba? Sabi niya, He is my beloved son. Tapos nag-utos siya. Ang utos niya, hindi love Him. Ang sinabi niya, listen to Him. Alam mo kung sana sinabi ni God the Father, love Him, may dahilan tayo really to love Him. Kasi command yun eh. Pero hindi yun ang command eh. Ang command, listen to Him. Bakit? Kasi kung hindi ka makikinig sa Kanya, it is impossible to love Him. The first condition of you loving the Lord is by listening with your heart. So that is the first and foremost commandment. The first and foremost duty of everyone to listen. Kaya kung minsan may mga grupo na die hard sa apparitions sa isang lugar, tapos Yes, so the group of persons are already causing, alam mo yun, dissension, nakikipag-away pa, pati ang mga kardinal at obispo gustong kasuhan ng legal, gano'n din, magsasampa ng kaso, etc. This is not the work of God. This is the work of Satan. No? Bakit kailangan gano'n, di ba? The fruit of a genuine apparition or genuine revelation is the virtue. Pag wala kang virtue of humility, like listening from your heart, naku po, ibig sabihin, hindi mo talaga love si Mama Mary. Hindi mo talaga love ang Diyos. Love mo lang yung position mo at gusto mong panindigan yung position mo. Naku po, ay mahirap yan. Hindi po magiging magandang mabuting Catholic yung gano'n. So, ibig sabihin, pag mga missionaryong ganyan, tignan talaga yung fruits nila, no? Right, also, yes. Tapos yung mga phenomenal na nangyayari, talagang yung katulad sa... Yes. Alam mo, ang rule of thumb dyan ni Teresa of Avila at saka ni John of the Cross, huwag pansinin. Ang mga extraordinary, wala, ano lang yan eh, pampagulo. In fact, sa process for canonization, for beatification, hindi kinukonsider ang mga extraordinary phenomena. Hindi, si Padre Pio, hindi tinignan kung nagbabilocate ba siya, meron ba siyang reading of hearts, the gift of prophecy, hindi yun. Wala yun, mga extraordinary graces yan eh. Ang tinitingnan ay yung sanctifying grace. Naging holy ba siya, through and through? May kabanalan ba siya sa kanyang pakikitungo sa kapwa? Yung pamumuhay niya. Ganun lang, no? Ganun. Sanctifying grace lang ang tinitingnan. At yung fruits nun. So kahit maglakad pa ako sa tubig, no? At kung ano-ano pang mga kababalaghan gawin ko,
that doesn't count. Wala namang ganyang mga miraculous phenomena kay Teresa of Calcutta, di ba? Napakasimpleng babae ni Teresa nung nabubuhay siya. Wala naman siya yung tipo pag hinawakan ka, mag-glow ka. Hindi ganun eh. Ako, nakapagmano ako, nakis ko yung kamay niya. I felt transformed by that. Pero alam mo, Wow. bagay na to, no? Mm. Pero hindi importante yan. Mahalaga dito yung titingnan ng simbahan. Siya ba ay namuhay ng simple? Siya ba ay namuhay ng tapat sa Diyos? Ganun lang. Ganun kasimple lang. Tama. Thank you, Father, for guiding. Kasi maraming Pilipino, pag na meron ng mga parang ganyan, madaling di ba? Maniwala, tsaka nagagamit talaga Madaling sa madis. pangsali. Alam mo kasi, Lalo na mga psychic na eh. oo meron tayong penchant for extraordinary. Meron tayong ganyang penchant. Gusto natin yung mga kababalaghan, mga pambihira, hindi mo mapaliwanag. Akala natin, ayan, basta hindi mo mapaliwanag, miracle yan. Talagang milagro ka agad, di ba? Ang tawag nga nila, pag lumuha ang imahen ng birhen sa komedor mo, o yung milagro yung namamameri yan. Paano mo sabing milagro yan, di ba? Miracle is a judgment na ito ay galing sa Diyos. No? Maaari ba, pwedeng maraming panggalingan yan, di ba? Maraming sources. So, kailangan talaga maging mapanuri tayo. Maging matalinong Katoliko. Yes. Tama. Maging matalinong Katoliko. Ganda ng Father. Ayan. Bali, Father, any last word sa ating mga viewer before we ask for your blessing? Yeah. And pag-promote ng libro mo? Oo nga, no? Alam mo, bubuti ka pa, may libro ka. Ako, wala akong librong ganyan. Alam mo, siguro last words ko, napakahalaga, no? There was a time na nag-issue ako ng warning or pakiusap sa mga Katoliko na maging mapanuri tayo, hindi lamang sa mga bagay na nasabi na natin, kundi maski sa mga bagay na nahawakan natin. There was a time, akala ng media ay satanic rosary ang tawag ko kagad dun sa mga di ba, sumikat yung satanic rosary. Oo. I never really told them satanic rosaries, no? Ang sinasabi ko lang doon, obserbahan natin yung ating mga ginagamit na sacramentals. Tingnan natin, ito bang sacramental na ito, nakaka-inspire ba ng prayer ito? Halimbawa, image ng Nazareno. Ang dami ko nabibless na bahay niya eh. Meron silang maliit na image ng Nazareno na, alam mo yan, yung kulot-kulot na yung buko. Kasi syempre maitim pa yun, di ba? Eh, ang problema, hindi niya naman nililinis. Ang dumi-dumi. Ang tatanungin ko, pagka tinitignan yan, na-inspire kayong mag-pray. Papihira naman, ano ba yan? Bakit? Kaya nga tayo may image para tayo ma-inspire mag-pray. Kasi pag tinitignan ko yung Nazareno, nakakatakot eh. No? Kulay yung labi, puti yung mata, itim yung balat, parang, wow, hindi naman ganyan si Jesus talaga. So nakatuon tayo din sa image lang ng Nazareno, ng Quiapo. Eh bakit hindi mo na lang yan pipalitan ng image of who Jesus is sa buhay mo? Santo Niño, ang daming Santo Niño. Sabi ko, tingnan nyo naman maigi, suriin nyo maigi. Tingnan mo nga yan, mukha ng duwende yan eh. Di ba? Yung mga Santo Niño na ang dungis-dungis. Nakaka-inspire ba ng prayer yan? Of course, hindi. No? So, kung ganun din lang, so tingnan natin, ayusin po natin. Tayo na maging masinop, maging masipag, maging matalino. Kung may magbebenta sa iyo ng rosary, tingnan mo nga, bakit ganito ang corpus o yung katawan? May boobs. Nakita ka na ba ng gano'n? Na ang katawan, ang rosary, Hindi pa, Father. meron na. Babae ang nakapako. Grabe. Oo. Kasi may boobs eh. Of course, may boobs naman ang lalaki, pero obvious naman, no? Babae ito. Pero hindi napapansin niya kuminsan pagka pinamimigay ang rosaryo, tignan mo nga ito. Hindi natitignan eh. Akala okay na. Hindi, maging matalino tayo, maging masinop sa bagay na yan, no? So,
sana ay, ayun lang aking pakiusap. Kasi mag-ididiwang na tayo ng 500 years of Christianity, in fact, of Catholicism in the Philippines. Yes, next year na. Yes, next year. Nakakahiya. Pang ganito tayo, parang half of us ay hindi naman well evangelized. Sana ay maging maingat tayo at talagang pahalagahan ang ating ugnayan sa Diyos. Our personal loving relationship with God. Yun lang. And Father, regarding dito sa maganda tong handbook mo kasi Tagalog. Opo. It's very, yung lahat na sinabi mo kanina, hindi yun eh. Oo. Paano basta makakuha nito? Volume 1 and Volume 2 to eh, no? Opo. Ang Yeah. alam mo po, yung popular Catholic manual na hawak ni Adrian, ayan po nandyan ang lahat ng mga nasasabi natin dito tungkol sa spirit world, no? Kung paano natin ma-discern kung ang isang bagay ba ay galing sa Diyos, galing lang sa tao, o yung pagkilos ay totoong galing sa demonyo, preternatural. Nandyan din po yung talakayan natin na pinag-usapan natin ngayon, ano pagkakaiba ng deliverance ng mga non-Catholics sa Catholic deliverance and exorcism. Nasa volume 1 din yung mga appendix natin, may dami kayong basahin niyo po yung kwento ni Sor, alam ko, nabasa niyo na po yan ng karamihan sa mga nakikinig sa iyo. Si Sor Magdalena, nasa internet din yan eh. Yung kwento ni Nicole, no? Si Nicole ay siya din ay another story ng exorcism. At nandiyan din basahin din po niyo yung mga footnotes kasi napaka-importante po nung footnotes na yan. Yung nagtatanong kung may e-book, wala pa akong e-book yan. Alam niyo po, this is published by St. Paul. Yung lahat ng publications niyan, siguro depende po yan sa publishers, no? So, mag-request tayo kung baka pwedeng maging e-book yan or Kindle. Pero, Saan doon nakabilis? itong dalawang volumes na ito ay available po dito una sa amin sa Merida Queen Parish sa Fairview, dito sa Belfast Avenue. Simbahan po kami yung merong malaking Mama Mary, no, na malapit sa SM Fairview. Pagka nagpunta kayo ng SM Fairview, alam po kagad ng mga security guards yan doon siguro kung saan ang Belfast Avenue kami, Belfast Avenue. Available din to sa St. Paul Bookstores. Yung dating Libreria San Pablo, hindi na po pala Libreria San Pablo yan. St. Paul Bookstore. Available din po yan sa Totus Bookstore sa may Green Hills. No? Dito po sa Commonwealth, meron kaming simbahan ng St. Peter's Shrine of Leaders. Meron silang bookstore, nandun din po yan. Kung kayo po'y magagawi dito sa Regalado, sa amin, sa diocese namin, sa Cathedral of Good Shepherd, nandiyan po sa aming obispado, sa Chancery Office. Meron din mga aklat dyan that you can buy. Ang isang set is 905. No? So, maganda po sana makuha nyo pareho kasi pag isa, mamaya yung prayer book lang ang makuha nyo, hindi nyo naman alam kung paano ito gamitin kaagad, di ba? So, maganda po yan. At sana masubaybayan nyo din po ang Liberanox, ang website natin, at ako sa ating Facebook page na Brosh Legazpi. Kasi from time to time ay nagpo-post din ako dyan kung ano pagka may mga tanong tayo. Alam mo, isa pang bagay pala, meron tayong site na itanong mo kay Father. Pagka meron po tayo mga tanong tungkol sa faith, no, at meron kang ganun, Father? ako sa akin, meron anong website? Sa Facebook page, itanong mo kay Father. Ayun lang. Itanong mo kay Father. Makita mo na yung mukha ko doon. So Page mismo, Father. Facebook page. So, meron yan. Hindi kaya sa akin sa Brosh Legazpi. Tayo, no? Alam mo na yung Facebook ko. Pwede naman magtanong doon. At tapos pinapost ko din yung sagot ko kung hindi personal, kung hindi masyadong personal. Okay. So magandang ganon. Meron tayong ito, Father. There, yes. Yan.
Hindi ko lang alam kung Ilalagay paano. ko yung link. So, pwede tayo dyan. Makukuha ko yung mga questions mo. Ilalagay ko yung link dito, Father. Ayan. Ayan. Thank you so much, Father, for your precious time talaga for this opportunity na binigay mo sa amin. Ayan, so I hope na na-bless na inspire ka sa shinare ni Father Nonetsi Legaspi. And kung gusto mo rin pala ma-avail yung 2 libro ni Father Nonetsi Legaspi about liberation and exorcism. So ito yon. Actually, 2 volume siya, volume 1 and volume 2. So marami kang matututunan dito about liberation and exorcism. So kung gusto mo ma-avail tong libro na to, ilalagay ko yung Facebook page ni Father Nonet kung saan mo siya pwedeng i-message at pakilike na rin ang kanyang page. Okay, so i-message mo lang yan kung gusto mong ma-avail itong kanyang book. Or pwede mo rin ito mabili sa St. Paul. Actually, St. Paul ayan nakalagay. St. Paul. Kung magagawi ka sa St. Paul, sa mga store, available tong libro ni Father Nonetsi Legaspi. Thank you so much. And pwede mo rin itong i-share sa mga friends and relatives mo itong vlog na to. And I hope na na-bless ka sa story about the Our Lady of Guadalupe. Marami ng natalang miracles na ginawa ni Mama Mary sa bansang Pilipinas. At marami pa akong share sa inyo ng mga future vlog ko regarding this. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa main video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, kung sa Facebook mo to pinapanood, meron ka makikitang button na support now, i-click mo lang yun. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron ka makikitang join button sa baba ng video na to. Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. Breaking news mga ka-faith, dahil meron na naman tayong 12/12 sale ngayong buwan ng December. Good news dahil sa lahat ng ating merchandise item ay magkakaroon ka ng 6% discount. Okay, tama yung naririnig mo. 6% discount sa lahat ng ating merchandise item. Ating 12/12 sale will be valid until December 15, 2020 only. Basta gamitin mo lang ang ating voucher code na Conquered12. At ito pa, we are also giving a free shipping fee for every 1,500 purchase of our merchandise items. Lahat ng ating mga merchandise item ay ma-avail mo with 6% discount. Kasama itong ating mga bagong release na mga design na I Conquered 2020 with Jesus. At syempre, kasama pa din doon ang ating top seller na Katoliko Ako shirt. Paano mo nga ba ma-avail ang ating 6% discount ng ating 12/12 sale? Ito lang gagawin mo. Kunyari, napili mo ay itong ating Katoliko Ako shirt. I-click mo lang yan. So, mamili ka ng size kung extra small, small, medium, large, XL, 2XL, or 3XL. So, kung napili mo to, i-add to cart mo lang yan. Kung mamimili ka pa ng ibang merch item. Kunyari, napili mo yung black. Gusto mo rin ng black. So, add to cart mo lang din yan. And then, i-click mo na yung buy it now kung okay ka na. So, mapupunta ka dito sa ating order form. I-fill up mo lang lahat ng necessary information na kailangan. Most especially, ang iyong contact number dahil dito ka makokontak ng magde-deliver ng ating mga merchandise items. At huwag mo din kakalimutan itong discount code. Okay, dito mo ilalagay ang ating voucher code para ma-avail mo yung ating 6% discount. Okay, so ang gagawin mo lang is ilalagay mo lang dyan yung ating voucher code. Okay, yung Conquered12. Okay, then apply mo siya. After mo ma-apply yan, ay ma-avail mo na ang ating 6% discount. And then click mo na yung ating continue shipping at mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad
through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. Meron din tayong international shop through Teespring na nagde-deliver sa buong mundo. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.